Dear Kuya Bono, sinunod ko ang payo ng nakararami noong isang guni ko ang problema ko sa inyo noong August 2020. Iniwan ko si RJ, pinili ko ang pamilya ko, pinili ko ang sarili ko. Nagawa ko itong pagdesisyonan ng sobrang dali dahil sa dalawang dahilan. Una ay ang mga nakakakonsensyang pagpapayo mula sa mga kahugot noon. Yung ilan ay natatandaan ko pa. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa magulang mo, pero tatalikuran mo lang sila bigla dahil sa lalaki. Marami pang iba, Kuya Bono. Wala nga akong matandaang nagsabi na piliin ko si RJ at bahala na kung anong mangyayari. At ang pangalawang dahilan kung bakit naging madali sa akin ang desisyong huwag patulan ang alok ni RJ ay si Jeric, yung ex ko nung grade 10 ako, na nakarelasyon ko lang sa text at chat dahil siya ay taga-Samar. Noong August 2020, matapos mabasa ng live sa Facebook ang problema ko, Kuya Bono, ay shinare ko kasi sa GC namin ng mga friends ko. Kasali din dati si Jeric sa GC na yon, pero nag-live sila nung maging sila ng isang friend kong hindi ko masyadong ka-close, si Angela. In short, nagka-ahasan noon pero hinayaan ko lang kasi ang totoo ay hindi ko masyadong ramdam ang relasyong chat-chat lang. Hindi rin ako seryoso kay Jeric noon at ayokong ituring siyang first love ko kahit na siya ang kauna-unahang lalaking sinabihan ko ng I love you too. Laro lang yung sa amin ni Jeric. Ang tingin ko sa kanya noon ay bobo at sinungaling kasi sabi niya graduate siya ng business management pero Tagalog lang, mali-mali pa ang spelling niya. Yung O nagiging U, yung E nagiging I. Metikulosa kasi ako pagdating sa spelling, Kuya Bono, at malaking joke talaga yung sinasabi nilang mahina sa spelling ang mga gwapo. Gwapo si Jeric sa mga Facebook pictures niya pero sa panahon ngayon, sino pa bang maniniwala sa social media pictures, hindi ba? So noong nag-live sina Jeric at Angela sa GC, itinuring ko na lang din siyang patalastas lang sa buhay ko. Then later on, nagkasawaan na sa GC na yon until makilala ko na nga si RJ na kahit na 5 taon ang tanda sa akin ay kinainlaban ko talaga. At siya ko ngang tinuring na first love ko. Dahil first love, nangangapa pa ako sa totoo at aktwal na mundo ng pag-ibig at nung maging busy si RJ sa thesis niya, inisip kong hindi na ako ganon kahalaga sa kanya at nung magsimula ang pandemya, nakilala ko naman si Randy sa social media at dahil gwapo si Randy, nakakalibang pang ka-chat ay nahulog ako sa kanya at nawala ng halaga si RJ. Nakipaghiwalay ako kay RJ sa chat lang. Wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lang kasi halata namang hindi ako ang priority niya kundi ang pag-aaral niya. Akala ko magiging masaya ako kay Randy, Kuya Bono, pero hindi naman pala dahil gwapo lang pala talaga siya. Wala siyang substance. That time ay namimiss ko si RJ na siya talagang mahal na mahal ko pa. Marami na rin kasing nangyari sa amin ni RJ. Marami na kaming pinagsamahan.
At sa totoo lang ay siya ang nakauna sa akin. Nung bumabalik si RJ nung time na graduate na siya ng civil engineering at rumarakit na nga sa pangongontrata ng maliliit na projects, hindi ko pinigilan ang sarili kong muli siyang tanggapin. Pero nagulat ako nung malaman ko na hindi lang pala siya simpleng bumabalik lang, kundi gusto na niyang mag-asawa. Dahil sa mana na inilian sa kanya ng nasirang lolo niya, pero makukuha lang daw niya ang mana kung siya ay 22 anyos na at legal ng kasal sa isang babae. May girlfriend si RJ noon, Kuya Bono, si Myra, pero hindi daw si Myra ang gusto niyang maging asawa kundi ako. Nakipag-break ako kay Randy, siya naman ay nakipaghiwalay kay Myra, at oo, Kuya Bono, gustong-gusto kong magpakasal kay RJ. Pangarap ko naman ang maging doktor noon, pero handa kong isang tabi muna yun dahil mahal na mahal ko si RJ at okay sa akin na pangarap lang muna niya ang matupad. Kung makukuha daw kasi niya ang mana ay magagamit niya yon upang makapagpatayo ng sarili niyang maayos na construction firm. Makakabili siya ng mga construction equipment at iba pang mga gamit. Ramdam kong mahal na mahal din ako ni RJ at bahagi ako ng mga pangarap niya, kaya't handa ko siyang suportahan ng 100%. Sabi niya, pag-aaralin din naman daw niya ako paglaon kaya't pwede ko pa rin matupad ang pangarap ko kahit na mag-asawa na kami. So nagkasundo na kami, Kuya Bono. Okay na kami. Excited na kaming magsimula, pero dahil 18 lang ako noon ay kailangan pa ng pahintulot ng parents ko para sa plinano naming kasal. Pero hindi ang sagot ng magulang ko. Tutol sila sa gusto ko, kontra sila sa plano namin ng lalaking pinakamamahal ko. Sadya kong inilaan ang pagkakataong ito, mga kahugot, upang pasalamatan lahat ng sumuporta o tumulong sa akin nung ako ay ma-admit sa ospital, sa lahat ng mga nagpadala sa GCash at sa aking bank account at sa lahat ng nagdasal para sa akin. Maraming salamat po sa inyo, mga kahugot. Napakasarap sa pakiramdam, although nakakahiya sa totoo lang, yung nanghingi ako ng tulong sa inyo, pero masarap sa pakiramdam. Ayoko sabihin nakakataba ng puso sapagkat malaki na nga daw yung puso ko tapos patatabain pa. So it's really an amazing feeling na ang dami palang gustong tumulong, ang daming kahugot na bukas palad, and I'm really so happy and so proud sapagkat bahagi ako ng buhay niyo, mga kahugot, and I really thank you so much sa lahat ng tumulong at nag-pray. Well, as far as the illness is concerned, nung ako'y mo ospital, ay bahagyang nabawasan yung sintomas, pero yung sakit ay naroon pa rin. Pero at least nabawasan yung sintomas at nakapag-upload nga ako at nandito ako at kausap kayo ngayon, and I really thank you. Pero hopefully ay meron talagang pag-asa pang gumaling, mga kahugot, ano? And again, I'd like to thank you everyone, lahat ng kahugot na tumulong, sumuporta at nag-pray. God bless you, mga kahugot, and I do hope na magkaroon din ako ng pagkakataon pa na maibigay o maibalik yung mga tulong na naibigay nyo sa akin. Again, mga kahugot,
Maraming salamat. Hindi ko kayo actually maisa-isa. Napakarami nyo mga kahugot. Malaki man o maliit ang mga naitulong nyo, ay taos-puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Again, hindi ko kayo maisa-isa, and you know yourself, and I thank you so earnestly. God bless, kahugot. Nagtampo ako, Kuya Bono, naglayas. Dinala ako ni RJ sa uncle niya sa Burgos, La Union. Si Uncle Teddy at ang asawa nitong si Auntie Margie. Doon ako tumira habang ginagawan namin ang paraang matuloy ang aming pagpapakasal. Si RJ naman noon ay nasa San Fernando at kabakas niya sa negosyo si Architect Lisa na pinsang buo ni Myra. At ayaw niyang makaapekto ang breakup nila ni Myra sa negosyo nila, kaya inilihim muna ni RJ kay Architect Lisa ang tungkol sa amin. Masyado daw kasing close ang magpinsang sina Myra at Architect Lisa. Okay lang naman ako kina Uncle Teddy, ang uncle ni RJ kung saan ako pumisan noon. Si Uncle Teddy ay kapatid ng papa ni RJ na may ibang pamilya na rin sa Maynila. Lahat ng anak ni na Uncle Teddy at Auntie Margie ay may mga pamilya na, at tanging ang 10-year-old na si Bea lang na apo nila ang kasama nila sa kanilang bahay. Isang araw ay nakakwentuhan ko si Auntie Margie tungkol sa ina-inahan daw ni RJ na si Tita Eva. Ito raw ang nagpalaki at nag-alaga kay RJ mula nung maliit pa ito. Hindi raw sila close ni Auntie Margie dahil sa problema noon ng magulang ni RJ. Isinisi daw kasi lahat ni Tita Eva ang pagkasira ng buhay ng nanay ni RJ sa papa nitong babaero. Si Auntie Margie ilang beses daw sumubok na lumapit kay Tita Eva, pero sarado daw ang pinto ni Tita Eva sa kahit sinong miyembro ng pamilya ni RJ. At hindi rin daw ikinatawa ni Tita Eva ang tungkol sa last will and testament ng lolo ni RJ na siya ay magmamana ng 3 milyong piso, ngunit makukuha lang nito ang mana kung sa edad na 22 ay legally married na siya. Hanga ako sa prinsipyo ni Tita Eva kahit na mahirap lang siya. Pero ang tungkol doon ang dahilan kung bakit noong maglayas ako ay hindi ako inuwi ni RJ sa bahay ng Tita Eva niya. Sa halip ay kina Uncle Teddy niya ako dinala na kapatid ng papa niya. Mababait sila Uncle Teddy at Auntie Margie, Kuya Bono, kaya wala akong naging problema sa kanila. Ang naging problema ko noon ay ang sarili ko, ang isip ko, ang puso ko na noon ay lubhang nalilito. Unang pagkakataon kong bigyan ng problema ang magulang ko sa paglalayas ko noon dahil kay RJ, at hindi ako napanatag sa pagkakonsensya ko. Kaya lang, mahal na mahal ko si RJ at ayokong biguin ang mga plano niya. At dahil sa matinding kalituhan noon ay sumangguni nga ako sa programa mo noon sa Facebook Live at hindi ko lang pinakinggan ang mga pagpapayo ninyong lahat kundi sinunod ko pa. Iniwan ko si RJ. Nagalit siya at sobrang nadismaya sa akin. Pero pinanindigan ko ang desisyon kong umuwi sa magulang ko at putulin na ng tuluyan ang ugnayan ko kay RJ. Sa totoo lang, Kuya Bono, masarap sa pakiramdam dahil si RJ lang ang kumontra sa naging desisyon ko. Siya lang ang nasaktan. Halos lahat ay pabor sa pasya kong umuwi sa magulang ko at mag-aral muna kesa unahin ang pag-aasawa. Sa 3 linggo kong pagtira kina Uncle Teddy noong maglayas ako,
namimiss ko si Papa ko. Sa totoo lang, close kami ng Papa ko, Kuya Bono. Joker siyang ama. Madalas nagpapatawa pero kapag nagalit, masisindak ka rin talaga. Nagtampo lang talaga ako sa kanila ni Mama dahil hindi nila ako binigyan ng sapat na panahong magpaliwanag kung bakit kailangan ko ng pakasalan si RJ. Kaya lang yun nga, na naig sa akin ng konsensya, pinutol ko ang relasyon namin ni RJ, iniwan ko siya. Masarap isiping tama ang ginawa ko pero kung makakapagsalita lang ang puso, nagmumura ito, galit na galit at malungkot na malungkot. Mahal ko kasi si RJ, pero alang-alang sa pagiging tama, pikit mata, tiniis ko ang sakit ng pagkawalay sa pinakamamahal kong jowa, na first love pa naman. Pero alam mo Kuya Bono, hindi yun nagtagal. Yung paghihirap ko at pagsisisi sa pag-iwan ni RJ, hindi yun nagtagal. Parang 1 linggo lang yata, matapos akong umuwi sa Agoo, bayan ng parents ko, ay biglang may nag-chat sa akin gamit ang bagong Facebook account niya, si Jeric. Yung ex kong waray na ni minsan ay hindi ko nakita sa personal o naka-video call man lang, pero nakilala ko sa picture niyang mas malinaw at mas marami. At ang nakakatuwa, ang sabi niya ay 1 oras lang daw ang layo ko sa kanya. What? Di ba, taga-Katbalogan Samar ka? Tanong ko sa kanya, yes. Pero nandito ako ngayon sa City of Baguio. Lagi na lang kitang naaalala mula nang tayo'y di na nagkita. Kung ikaw ay nagtatampo, kailangan bang ganito? Bakit hindi natin muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, muling pagbigyan ang pusong nagmamahal, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang ating nakaraan. Alam mo Kuya Bono, inisip kong nakialam ang tadhana para maging kami ulit ni Jeric. Dahil hindi ko hiniling sa magulang ko na sa Baguio ako mag-college, pero si Papa ang nagsabing titira ako kay Mami Ani sa Baguio at doon na rin ako mag-aaral. Si Mami Ani ang nag-iisang babaeng kapatid ni Papa. Mami ang nakasanayan naming tawag sa kanya dahil para namin siyang ina noong maliliit pa kami. Mas maaga kasing nag-asawa si Papa kahit na 7 taon ang tanda ni Mami Ani sa kanya. That time na muling nagbukas ang face-to-face classes ay nagpunta nga ako ng Baguio. Grade 5 pa lang noon si Angelo na panganay na anak ni Mami Ani at grade 3 naman si Kulas na siyang bunso. Doktora si Mami Ani, militar na Ilocano naman si Tito August na mister ni Mami Ani, at pareho naman silang mabait. Kaya't wala ni katiting na pag-aalangan ako noong magpasya akong tumira sa bahay nila. Nag-enroll ako ng pre-med course na BS Bio at unang araw ng klase Kuya Bono ay unang araw din
ng pagkikita namin ng personal ni Jeric. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa gate ng SLU, nakatapat lang ng 4 na palapag na Rommel Building kung saan naman nagtatrabaho si Jeric. Sa unang pagkikita namin ay nagustuhan ko si Jeric kahit na malaki ang pagkakaiba ng mukha niya sa personal sa mukha niya sa mga Facebook pictures niya. Pango ang ilong niya, Kuya Bono, pero napakatangkad pala niya. 5'11" daw ang height niya at magandang pangangatawan niya. Napaka-athletic. At isa pang napansin ko sa kanya noon ay Inglesero siya. Parang natatakot siyang magtagalog dahil palpak ang pronunciation niya sa Tagalog. Waray nga kasi siya. Taga-Samar. Pero kapag English, tumitino ang bigkas niya ng mga salita. Sa unang buwan ng klase, 5 beses kami nagkita sa Happy Cup. 3 beses sa Jollibee Bonifacio branch at 2 beses sa McDo, nakatapat lang din ng Jollibee. At sa maliwalak at sa hindi, Kuya Bono, ay nagkape lang kami. Kape ang isang bagay na pareho namin gustong-gusto ni Jeric. At habang nagkakape kami ay nag-uungkatan kami ng buhay-buhay namin. Pero hindi ko inaasahang 1 buwan lang mahigit. 32 days to be exact ang nakatadhanang pagsasamahan namin ni Jeric. Pareho kami nag-positive sa COVID-19 kahit na pareho naman kaming vaccinated with booster. Nauna siyang nagkasakit, the following day ako naman. Na-admit sa ospital si Jeric, sa ospital kung saan nagtatrabaho si Mami Annie bilang doktor. Ako'y sa bahay lang ni Mami Annie, nag-isolate, pero after 6 days, isang malungkot na chat ang dumating sa akin galing kay Jeric. Inuwi daw siya ng parents niya sa kuya niya sa Sorsogon at wala daw siyang nagawa dahil kasama ang mismong kuya niya sa pagsundo sa kanya sa Baguio. Five days after umalis ni Jeric ng Baguio, na-trace ni Mami Annie kung saan o kanino ko nakuha ang COVID ko. Hindi na ako nakapagsinungaling pa pero ang pag-amin ko na nagkakasama kami ni Jeric ay sumira sa tiwala ni Mami Annie sa akin. Ang sabi niya, "Nak, I love you pero ayoko ng sakit ng ulo. Ayoko ng stress so kailangan mong umuwi sa papa mo." Prior to that case kung saan involved si Jeric, syempre nalaman din ni Mami Annie ang paglalayas ko noon at pagsama ko kay RJ. Inasahan lang daw niyang magbabago na ako. Narealize ko na mali ako sa pagsama ko kay RJ pero hindi pala talaga ako nagbago dahil first month ko pa lang sa Baguio ay may sinasamahan na naman daw ulit akong lalaki na naghawa pa sa akin ng virus. Hindi ako nagtanim ng galit o sama ng loob kay Mami Annie. Kilala ko siya. She's always nice pero talagang ayaw niya ng distraction dahil marami siyang iniisip. Ayaw niya ng stress at syempre, cargo niya ako kasi sa kanya ako nakatira. Ang sabi niya, magpapadala na lang daw siya ng allowance ko monthly pero dito na ako sa La Union magpapatuloy ng pag-aaral ko.
Magsingit tayo ng mga shoutout mga kahugot sapagkat napakarami nito, ano? Bing de Guzman Felicita, shoutout to you. Maraming salamat. Ganoon din kay Pineda Ana Marie, shoutout to you. Girly Magundayaw Badangyo. And shoutout pa sa family Bukad Badangyo, listening from Dubai. Lilibet Balin sa Sabado, shoutout sa anak ko na si Kerwin Angelo. Maraming salamat, Lilibet. Julian Tabangkura Arellano ng Singapore, shoutout to you. Joy Batugal Bernadas, ayan. Eugene D. Zuniga ng Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Happy listening to all kahugot. Cherry May Palat, pa-shoutout kay Mono from Kalinga, Tabuk City. And Haida Gopeng, hello pa, shoutout po si Miss Marchpat, always po abangar sa programa niyo Kuya Bono at pati na rin kapatid ko sa Al-Hasa, Saudi Arabia. Melody Bautista Rodriguez Anderson, pa-shoutout to my family in Kalamagi, San Pablo, Isabela. Your avid listener since nasa CLFs ka pa from Oslo, Norway. Wow! Princess Joyce Lopez Gubatan, hello kay Bono, pa-shoutout, always listening here in Al-Adan, Kuwait. Ang nagsisilbing libangan habang nagkukuskus ng kubeta. Thank you, Nej Medrano, shoutout kuya sa family ko sa Cagayan Valley. Hope soon makauwi ng Pinas sa Pasko. Mahirap mag-isa sa Pasko at malayo sa pamilya. Nej Medrano. Karen Sapphire Kimaw, Kapuyan, get well soon, kuya. Maraming salamat. And shout out to you, Karen. Thank you. Divine Concha, Kuya Bono, pa shout out po sa kawork kong si Joy Torres. Lagi po kami nakaabang sa iyo from Malta, Europe. Wow. Kabag Ra, pa shout out. Lagi nakikinig dito sa Haha from Ansan, South Korea. Okay. Kabagra, maraming salamat. Jaime Gabayan Ruiz II, pa-shoutout kay Bono from Solano, Nueva Vizcaya, tropang Baak. Join ako dyan. Jean Buway Pilaan, pa-shoutout kay Bono, Buway from Rosario, La Union. O iba kilala nyo si kahugot na Daniela, taga Agoo yata ito. Marso 5, hello kay Bono, pa shoutout po sa Tobias family dyan sa Davao del Norte from Giovanni Solano Tobias ng Hong Kong. Maylene, shoutout to you. Ganun din kay Clarence Kumaid Ngateb, pa shoutout kay Bono from Barlig Mountain Province po. Donaline Pangilinan Buduan, kumusta Kuya Bono? Get well soon. Laban lang, marami kaming sumusuporta sa iyo. Maraming salamat, Donaline. Melanie Sagot Amado II, shout out to you. Spencer Velasco, shout out kay Bono from Kabugao, Ilocos Sur. Joyce L. Wansi, pa-shout out kay Bono from Mountain Province. Moises De La Cruz, pa-shout out kay Bono from South Korea. Kay Ella Reyes Corcuera and Team RJ Guns and Events ng Ranyag, Ramon, Isabela. Thanks a lot, Moises. Zenny Miranda Tumpalan Pagal, hello Kuya Bono, kumusta ka na po? Medyo okay naman. Adviento Ligayo Angela, I can't wait to the part 2. Kuya Bono, pa-shoutout Kuya Bono. Adviento Ligayo Angela, always watching from Saudi, from Bagao. An Ignacio of Sampalo, Cabatuan, Isabela. Ganun kan Rich Uringan, shoutout to you. So yan muna sa panghuling bahagi. Sa last part ng story ay meron pa tayong mga shoutouts mga hindi pa nabasa. So antabayanan, balikan muna natin ang pagpapatuloy ng kwento ng kahugot nating si Daniela dito sa DKV, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Sa disappointment ko noon na hindi ko namamalayang nagamit ko ang Facebook sa pag-e-emote ko, isang gabi ay nag-post ako ng full again. Ganyan lang ang post ko with emoji na sad. At ang unang nag-comment ay si RJ. Ang sabi niya, "No wise man today who was not a fool." Kapipindot ko pa lang ng heart para sa comment niya pero message sa messenger ang sumunod na nanggaling din kay RJ. "Hi, nakita kita kahapon. Akala ko hindi ikaw yon. Ang bilis naman yatang humaba ng buhok mo. At saka
Sumeksi ka palalo ha. Nag-iisip ako ng i-reply ko kay RJ nang pumasok naman ang chat ni Jeric. At ang sabi niya, "Ako ba ang pinatatamaan mo sa post mo, Pangga? Mind you, I did not fool you. Mahal na mahal kita. At kahit nasa malayo na ako, ikaw pa rin ang love ko at babalikan kita. Wait mo lang ako." Nireplyan ko si Jeric ng ganito, "Ang laki mong tao pero duwag ka yata." "What? Ako duwag? How could you say that?" "Jeric, isang buwan tayong nagkasama sa Baguio. Pero bakit sa chat mo lang nasabi sa akin na mahal mo ako?" "Okay, sige. Naduwag ako. Pero naghintay lang ako ng right timing para magtapat sa'yo. Kaso nasingitan ako ng COVID. Hindi ko gustong lumayo sa'yo pero nasa Pilipinas pa rin naman ako. And no distance can change what I feel for you, Pangga." Nag-isip ako saglit ng isasagot ko pero nag-ring ang phone ko. Number ni Jeric. Sinagot ko at ang unang narinig ko mula sa kanya ay, "Ihigugma ko ikaw." "Ano?" "That's how we say I love you in Waray." "Okay." "Okay means?" "Gets ko na." "Alin?" "Yung Waray ng I love you." "So, can you fall in love with a Waray man?" "Ewan ko, Jeric." "Daniela, listen. Since the first time na magkita tayo in person sa Baguio, I wish na sana mas maganda yung pagkakakilala natin. Ang dami kong pinagsisihan lalo na nung unang maging tayo sa chat lang. I admit, hindi ako seryoso doon kasi para lang laro yung relasyon natin. Pero nung makita kita for the first time sa Baguio, sabi ko, ganito pala siya. Sana nagseryoso ako noon pa. Kaya natakot akong magtapat ulit ng feelings ko para sa'yo kasi iniisip ko na na-turn up ko sa akin noon dahil sa pagpatol ko sa kaibigan mo si Angela. Yun yung gusto ko sanang mabura sa alaala mo. Yung pangit na impression dahil sa nagawa ko. But now, I speak with all honesty, Daniela. You are special. And I beg of you, sana bigyan mo ako ng pangalawang chance to prove to you that I am sincerely and deeply in love with you. Busy ka ba? O wala ka lang ganang mag-reply sa akin? Ito naman ang 2 beses pang sined na chat ni RJ. Busy lang. May tumawag kasi eh. Reply ko naman, "Kumusta ka na?" Sabi ng pinsan mo, umakyat ka daw ng Baguio. Ang pinsan kong si Kuya Kyle ang tinutukoy niya. Civil engineering din kasi si Kuya Kyle at magka-batch sila pero hindi nauubusan ng back subjects kaya hanggang nung time na yon ay hindi pa nakakagraduate si Kuya Kyle. Lisensyado na si RJ pero si Kuya Kyle ay estudyante pa rin. Long story RJ, pero to cut it short, sa San Fernando na ulit ako mag-aaral pag na-clear ako sa COVID. Sana ma-clear ka na. Hindi lang sa COVID kundi maging sa galit mo sa akin. Galit? Nagalit ba ako sa'yo, RJ? Hindi ba ikaw ang nagalit sa akin kasi iniwan kita? Daniela, alam ko nagalit ka din kasi prenesyon kitang magdesisyon na pakasalan ako. Nilagay kita sa alanganing sitwasyon na pati pamilya mo nagawa mong talikuran para sa akin.
I realize na mali ako doon. Sana hindi kita pressure. Sana hindi ako nag-take advantage sa feelings mo para sa akin. Na-amuse ako sa naging paliwanag ni RJ Kuya Bono kasi sa totoo lang, hindi ko inisip na pang-pressure ang ginawa niya sa akin. Pero nagulat ako sa sumunod niyang chat. Anyway, good luck sa inyo ni Jergom. Tingin ko, mabuting lalaki siya. Pero Daniela, sana kahit papano, maging friends pa rin tayo. Nagtaka ako kung paano niyo nalaman ang tungkol kay Jeric. Jergom ang pangalan dati ni Jeric sa Facebook niya. Nireplyan ko si RJ with this question. Kilala mo ba sa Jeric? Sino Jeric? Yung Jergom? Jeric actually ang pangalan niya. Nabasa ko lang yung comment niya sa post mo. Noon Kuya Bono ay dali-dali kong chinek ang post ko at hinanap ang comment ni Jeric. Ewan ko kung matutuwa ako sa nabasa ko o maiinis. Ganito kasi ang eksaktong comment niya. Sorry if you thought I fooled you again. Yes, we were fooled once, but we learned from our mistakes. But as far as what I feel for you now, I am so sure I'm not being fooled, and I have no intention to fool you again. The truth is, my heart is full of love, full of pure intentions. Daniela, I love you, and please let me continue to prove that to you. Sabi ng mga friends ko nung sumama ako kay RJ sa uncle niya sa Burgos, dahil nagtampo ako sa magulang ko matapos silang kumontra sa pagpapakasal ko kay RJ, bumaba daw ang pagpapahalaga ko sa sarili ko. Bakit daw parang nabaliw na ako kay RJ at pati magulang ko at future ko ay kinalimutan ko na dahil lang kay RJ. Umiwas pa nga ako sa mga friends ko noon dahil kagaya sila ng parents ko ang andar ng utak. Pero nung time na naging vocal na si Jeric sa feelings niya sa akin, naging cheesy pa nga sa tila sobrang pagpapahalaga niya sa akin. Kahit pa nung sabihin kong hindi na ako malinis dahil naibigay ko na ang alas ko sa dati kong boyfriend, tuloy pa rin siya sa pagbibigay na mataas na importansya sa akin. Tapos si RJ naman ay nakipagkaibigan ko, no? At noon ko nga naramdaman ng mas mataas na pagpapahalaga sa sarili ko. I knew na hindi naman masama, hindi makahugot kung bigyan mo ng mas mataas na pagpapahalaga ang sarili mo. Kahit pa sabihing nakuha na ako ni RJ, I still have the right to feel na importante pa rin ako. However, hindi ako nakapag-transfer dito sa La Union dahil sumablay pa rin ang swab test ko.
Wala akong nararamdamang ni ano noon pero positive pa rin daw ako. Kinonfine ko lang ang sarili ko noon sa kwarto ko sa bahay ng parents ko, dyan sa Agoo, at nilibang ko ang sarili ko sa social media, panonood ng Netflix at YouTube, kasama na syempre ang pag-aantabay sa bawat bagong kwento sa channel mo, Kuya Bono. Pero kailangan kong aminin na noong mga panahong yun, sina Jeric at RJ ang nagkaroon talaga ng malaking ganap upang hindi ko masyadong maramdaman ang pagkabagot habang naka-isolate ako sa bahay ng magulang ko. Bawat oras sa bawat araw, silang dalawa ang kachat ko. I also need to admit na pareho na silang matimbang sa puso ko noon. Pareho ko silang ex, pero pareho ko silang mahal ulit. September 2021, buong araw na hindi nag-chat si RJ, bagay na ipinagtaka ko. Panay din ang silip ko sa messenger ko pero hindi siya online. Tinext ko siya sa number niya pero hindi nag-reply. Kinagabihan nun, pasado 9:00 nung mag-chat siya. Pasensya na, naging busy ako maghapon eh. Nandito ako sa Maynila. Gawa mo dyan. Nag-a-apply ako ng trabaho abroad. Baka sakaling swertihin. Di ba nangungontrata kayo? Bakit ka pa mag-a-abroad? Nakipaghiwalay na si Architect Lisa eh. Bakit naman? Basta, kailangan ko munang mag-ipon ng maraming pera para makapag-solo din ako. Wish me luck na lang. Nalungkot ako bigla sa nalaman kong yun kay RJ, Kuya Bono. Hindi ko rin naiwasang maisip ang tita Eva niya na may sakit na siyang tumayong ina niya since maliit pa siya. Si tita Eva ay kapatid ng ina ni RJ. Mahirap lang ito at may sakit pa nga. Ni hindi nga nakapag-asawa dahil binuhos nito ang buong buhay niya sa pamangkin niyang si RJ. Nakakalungkot dahil kailangang iwanan ni RJ ang tita niya para lang makapag-ipon ng pera. At malalim ang kurot nun sa konsensya ko dahil kung pinakasalan ko sana si RJ, nakuha na sana niya ang mana niya mula sa lolo niya na tatay ng ama niya. Hindi na sana niya kailangang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Hindi na sana niya kailangang iwanan ng tita niya. Dahil doon, Kuya Bono, ay hindi ko naiwasang itanong ito kay RJ. Bakit kasi di ka nalang mag-asawa, RJ, para makuha mo na yung mana mo, para hindi mo na kailangang umabroad pa? Ang reply niya, Kuya Bono, ay malabo yan sa ngayon kasi yung babaeng gusto kong pakasalan may iba ng mahal. Ako pa rin ba yun? Reply ko na may kasamang emoji na haha. Mabilis ang naging reply niya pero emoji lang din na tumatawa ang laman ng chat niya. Agad akong napahiya kasi tinawanan niya yung tanong ko kung ako pa rin yung mahal niya. Pero kaagad ding pumasok ang chat niya at ang sabi niya, oo nakakatawa na hanggang ngayon, Daniela, kahit alam kong may mahal ka ng iba, ikaw pa rin ang mahal ko talaga. 3 beses ko yatang binasa ang chat niyang ito pero may pumasok na namang isa. Kunwari, nakikipagkaibigan na nga lang ako para nakakausap pa rin kita kahit sa chat lang. Nag-reply ako, Kuya Bono, ng 3 klaseng emoji na tumatawa. Yung pangatlo ay lumuluha pa habang tumatawa.
Pero ang totoo, tumutulo na ang luha ko noon kasi ang totoo, mahal na mahal ko pa rin si RJ. Hawak ko pa rin ang cellphone ko at nakatitig sa bukas na messenger pero wala nang dumating na message mula kay RJ. Hanggang sa ako na ang nag-chat at nagsabi ko, kung pakakasalan ba kita, hindi ka na abroad? Hindi ko alam kung may COVID pa ako noon o wala na. Basta nagbiyahe akong naka-face mask at naka-face shield pa patungong San Fernando. Hindi na uso ang face shield noon pero gusto ko lang makasiguro na walang mahahawa kung may COVID pa ako. Wala naman talagang sintomas sa akin, Kuya Bono. Wala akong nararamdamang ni ano. Pero alam ni RJ na naka-isolate ako. Kumain lang kami sa isang fast food, then nagbiyahe din kami papuntang Burgos upang sa wakas ay iharap niya ako sa Tita Eva niya. Nadatnang naming may lagnat si Tita Eva pero nagpilit pa rin asikasuhin kami. Kitang-kita ko ang awa sa mukha ni RJ para sa tita niya. Yan ba ang iiwan mo? Halos pabulong kong tanong sa kanya sabay tingin kay Tita Eva. Sinulyo pala ako ni RJ. Hindi na nga yung nag-asawa dahil binuhos niya ang buhay niya sa'yo. Tapos iiwan mo lang para matupad mo yung pangarap mo. Alam kong umagos ang luha ni RJ pero mabilis ang pasimple niyang pagpunas noon gamit ang palad niya. Noong kaharap na namin si Tita Eva, noon pa lang nagkalakas ng loob si RJ na ipakilala ako. Mang, nobyak ni Daniela. Sumagot naman agad si Tita Eva sa wikang Ilocano din pero itatagalog ko na lang para sa mga hindi nakakaunawa ng Ilocano. Alam ko di ba't ang laki ng portrait niya sa kwarto mo? May nakita ba nga akong picture niya sa unan mo? Bagyang nakangiting sagot ni Tita Eva. Noon ay napatingin naman ako kay RJ na halatang napahiya. Noong muling umalis si Tita Eva upang humiga sa mahabang upuan sa terrace nila ay nagawa kong kantsawan si RJ. Engineer ka na. Naniniwala ka pa pala sa pag-iipit ng litrato sa unan. Bakit? Effective naman Hindi ako nakasagot. Hinawakan ni RJ ang palad ko at ang sabi niya, payag ka ba kung kakausapin natin si Uncle Teddy? Bakit? Siya kasi ang authorized na makipag-usap sa abogado tungkol sa last will ni Lolo. Okay, sige. Kausapin natin. Nagulat si RJ dahil ang dali naming napapayag si Uncle Teddy sa plano namin ni RJ na sa mayor na lang muna kami magpakasal. Kapag kay RJ daw kasi ay mahigpit at diskumpiyado si Uncle Teddy. Nag-file kami ng marriage license, Kuya Bono, sa munisipyo ng Burgos. 19 na ako noon at 23 na si RJ. Pikit mata kong ginawa yun dahil walang kaalam-alam ang pamilya ko. Pero makaraan ng 3 buwan, lumabas na ang lisensya namin. Kaagad kaming nagpa-schedule sa opisina ng mayor para sa aming kasal. Pero that week,
Araw-araw ay may schedule ng kasal kaya may kasabay pa kami noon na ikakasal sa opisina ni Mayor. Kadikit ni Uncle Teddy ang Mayor, Kuya Bono, kaya't okay lang kahit wala na daw akong magulang o kapamilya na tatayo sa side ko, basta't may witness lang ako. Si Engineer Pascua na kaibigan ni RJ ang kinausap namin na tumayo bilang partido ko. Pero gabi bago kasal namin ni RJ, hindi ako mapakali sa bahay kasi para akong walang hiyang traidor na anak sa magulang ko. Bukas na ako ikakasal pero wala silang kaalam-alam. Sa takot ko, Kuya Bono, ay natulog na lang ako habang ginigisa ako ng konsensya ko. Pero nagising ako ng 5:00 ng umaga nang marinig ko ang radyo sa salas. Mga Ilocano songs na nakagawi ang pakinggan ni na Papa tuwing umaga. Lumabas ako ng kwarto ko, sumaglit sa CR bago dumiretso sa kusina kung saan nadatnan ko ang magulang kong masayang sumasayaw ng balseng Ilocano. "Oh, ang aga mong gumising," bati sa akin ni Mama. "Bakit kayo sumasayaw?" Pinilit kong ngumiti sa tanong ko. "Namiss daw ng papa mo ang magbalse." "Sayang," sabi ko. Napatingin si Mama sa akin. "Kasal ko ngayon, pero walang pasayaw kasi sa Mayor lang kami ikakasal ni RJ." Kitang-kita ko kung paano sila nagulat. Pero hindi kaagad sila nagsalita. Si Papa parang kinokontrol ang sarili niyang galit. Si Mama naman iiling-iling habang palipat-lipat sa amin ni Papa ang tingin niya. "Sorry Mama, Papa. Pero kung pakikinggan niyo ako, baka sakaling maunawaan niyo kung bakit kailangan kong gawin to. Hindi lang dahil sa mahal ko si RJ, kundi hindi ako papayag sa kasal na yan, Daniela." Halos pasigaw na sabad ni Papa. "Hindi ka makakalabas ng bahay. Hindi ako aalis at kung kailangan kitang igapos, gagawin ko para hindi ka makasulpot sa kasal mo." "Papa, maikulong mo man ako ngayon, pero hindi habang buhay." Pasigaw kong sabi dahil lumakad si Papa upang isara mga pinto. Pero pagbalik niya ay, "Tawagan mo yung RJ na yan. Papuntahin mo dito. Isama niya ang mga magulang niya. Mag-uusap-usap kami. Mga bastos kayo ah. Bakit kayo magpapakasal na hindi namin alam? At saka Daniela, bakit walang pasayaw? Dapat may pasayaw." So pinospone namin ang 2 buwan ng kasal. Nagkaroon ng handaan, mga ninong at ninang, mga abay. Kasal barangay at syempre may patapok na balsehan ang mga matatanda. May mga dalagat binata din syempre na nagpasaya nung gabi bago ang kasal sa simbahan ng umaga.
Dati na rin palang nag-usap noon si mama at papa tungkol sa pag-aasawa ko nung naglayas ako. Kaya lang bumalik kasi ako kaya hindi na nila sinabi sa akin na pumapayag na sila. Kasi napagdesisyonan kong mag-aral na lang sa Baguio. Sabi pa nila ay babae naman daw ako at engineer naman daw ang mapapangasawa ko kaya kahit hindi na ako magtapos ng kolehiyo. Si Jeric, ewan ko kung totoong maluwag niyang tinanggap na hindi naging kami. Pero sa ngayon, Kuya Bono, ay alam kong masaya na siya dahil candidate pa ng Miss Katbalogan ng girlfriend niya. Matangkad din at bagay na bagay sila. Tumuloy pa rin sa Qatar si RJ 3 months matapos ang kasal namin. Nang hinayang siya sa inalok na sweldo ng QDVC sa kanya. Ako naman ay nag-enroll na lang dyan sa LUCST, dyan sa Bawang, ng kursong Hospitality Management para lang hindi ako mainip dito. Dito ako nakatira sa bahay ni Tita Eva. Kabilang dalawa dito at si Tita Eva actually ang nagtulak sa akin na mag-aral ulit. Tuparin ko pa rin daw yung pangarap ko. Kaya lang kasi Kuya Bono ay, since nag-asawa ko, nag-iba na yung pangarap ko. Pangarap ko na ang magkaanak at magpalaki, mag-alaga ng mga anak. Kaya lang ay hindi naman ako nabuntis ni RJ bago siya nag-flight. Pero 2 years lang ang kontrata niya, Kuya Bono. Umalis siya noong October 2022 kaya't 1 taon na lang halos ay makakauwi na siya. Konting tiis na lang talaga. Okay naman kami, Kuya Bono. Puno kami ng mga plano at pangarap. At ang mga ito ang sa tingin ko ay lalo pang nagpapatibay ng pagmamahalan namin kahit na kami ay magkalayo. Hanggang dito na lang Kuya Bono, sana'y mabasa mo rin itong kwento ng pag-ibig ko. Umaasa, gumagalang at nagpapasalamat. Muli, Daniela. Kaugot na Daniela, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng part 2 ng iyong kwento at wala akong negatibong comment. Ag-asawa kay Kit din, talaga agayat kayo, nag-asawa kayo. Kung sure nyo naman na liligaya kayo, Oreno 1920 kayo pa lang, ag-asawa kayo at narigat tiyag may sa, hindi ba? Okay lang yung mga challenges ng mga maling desisyon ay ang mga yan ay magpapalakas naman sa inyo, magpapatibay sa inyo. Diba? Kung sakaling ikaw ay nagkamali sa napili mong pakasalan, learn from it, hindi ba? Basta ang mahalaga ay sundin mo yung sigaw ng puso mo. Okay? At syempre yung opinion din ng magulang mo. Kasi hindi naman sasaya yung kasal mo, Daniel, di ba? Kung wala talagang pahintulot yung parents mo na-delay lang naman talaga. Anyway, congratulations for the good life at sana nga ay makabuo na rin kayo ng inyong pamilya. Daniela at sa iyong mister, maraming salamat sa pagbabahagi nyo ng inyong napagagandang kwento ng pag-ibig dito sa DKB. At magpatuloy tayo sa ilan pa mga shoutout. Rosalind Pascua Mariano, shoutout to you.
Shoutout sa family ko, lalong-lalo sa mga anak ko. Miss ko na kayo mga anak. Sa wakas, makakasama ko na rin kayo sa Pasko. Konting tiis na lang, Rialyn Pascua Mariano. Destiny, shoutout to you, Granden, Janessa Juarez Otilia, Jocelyn Pascua, maraming salamat. Carle Ligado Durupan Mundo, shoutout to you, ganun din kay Benji, Sister Way. Pa-shoutout Kuya Bono, Sister Way from Family, Gonzaga, Cagayan. Sister Way Family from Gonzaga, Cagayan. Eto na, Onit Natstok, pa-shoutout Kuya Bono, Anna from Hong Kong pala yun. Aseng Soriano Palatao, shoutout to you. Ganun din kay Sweetie Rose Cibitero Doctolero, Kaligiran. Shoutout po kay Ate Gariel Daniel from Bahrain. Crystal Calabiao, si Baluka, shoutout to you. Sa lahat ng taga Bugay, Cagayan. RG Caronan, shoutout to you. At sa Caronan and Madel family from Camasi, Peña Blanca. Lalo na po kay Mrs. Geraldine Caronan, nakasabay ba sa lahat ng kwento sa channels mo. Salamat. Korean yata ito. Pa-shoutout naman Kuya Bono. I can't read Korean eh. So, pasensya na. Jomar Tolentino Parbo, shoutout to you. At ganoon din kay Rika Joyce Manabon. Pa-shoutout Kuya Bono sa partner kong walang sawang nagmamahal sa akin dyan sa Santa Maria, Ilocos Sur, kay Mark Joseph Gorospe. At sa dalawa kong anak, Taktak at Shaitot. See you soon mga anak ko. Karen Dumrica Corpu, shoutout to you. At sa anak ko, mahilig rin makinig sa Tuaw Cagayan from Saudi. Nila, mahirap basahin to. DS Abido, kumusta ka na po? Okay naman, maraming salamat. Alian de la Cruz, shoutout to you. Ganun din kay Shai Mia. Shoutout po dito sa Tinok Ifugao at sa Mr. ko po na si Mencio Anungo na adik sa mga kwento mo. Laging nag-aabang kung may bagong upload ka po. Maraming salamat, Shai Mia. Maingay yung aso. Bobs Banyaga, shoutout to you. Ganun din kay Jassy, Rema Jane Tuzon Lagundi, Bernadette Garcia, Jennifer Gamelong Claveria, Rosana Bautista Ganan, Mateo Agtarapa, J. Rome, Ria Simon, Simon Eugenio. Pa-shoutout Kuya Bono, pa-shoutout din po kay tatang ko, Parani Eugenio na taga Minanga, ang adanang Isabela, at sa mga kapatid ng tatay ko, Mama Jovi, Mama Mirna, Mama Arlene, Mama Mary Jane. I love you sa inyong lahat. I miss you from Cedar Villa, Isabela, avid listener Ria Simon Eugenio. Jonah Acaso Dalanan Maron, shout out to you. Shout out sa kambal ko na nasa UAE na si Joan Acaso, I love you. At kay Jonarin Crisostomo na nasa Singapore, ingat kayo palagi. Joan May, shout out to you. Ganun din kay Weng Bermejo, Domingo Cabildo Manglay, Baby Jean. Sana po yung may gusto maglagay ng picture sa dulo ng mga story nila. Salamat po. Jolibit Ubaldo Castro, pa-shout ko Bono sa family ko dyan sa San Manuel, Isabela, na avid listeners mo. Mag-ingat kayo palagi and God bless you from Jolibit Ubaldo Castro ng Alcobar, Saudi Arabia. Yan ang muna mga kahugot at pasensya na ulit sa aso ng aming kapitbahay na nagwawala. At muna tayo magkakarinigan sa panibagong kwento hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot. Stay safe, and God bless us all.